Naku po, SSS President magre-resign na bilang presidente ng SSS. Yes, I am resigning. Yan ang kanyang naging pahayag sa isang forum sa Zamboanga City. Totoo kaya ito? Paano na ang SSS? Sino ang papalit sa kanya? Tatakbo kaya siya ngayong 2025 election? Anong posisyon naman? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Naku po mga SSS members, SSS beneficiaries, maging mga pensyonado, ang SSS President Rolando Ledesma Makasait magre-resign na ngayong October 8 bilang presidente. Tatakbo daw ngayong darating na 2025 midterm election. Anong posisyon naman ito? At paano na nga ba ang SSS? Lalong-lalo na ang second tranche, 1,000 pesos pension increase. Pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So heto na mga SSS members, SSS beneficiaries at mga pensyonado, ang SSS President Rolando Ledesma Makasait magbibitiw bilang presidente sa SSS sa darating na October 8. Totoo kaya ito mga ka-vlogs? Narito panoorin muna natin ang kanyang pahayag dito sa pagbitiw niya. Ito pa ay nangyari sa isang forum in Zamboanga City, no? Mula sa isang FM radio station. Alam nyo, 10 years ago, all these political questions are asked of me. 10, 20 years ago, I have to admit that, my grandfather was mayor of Zamboanga. Every time I come to Zamboanga, I have press conferences as president of the GSIS, Africa Sen. Kasi tayo na yun ng COVID, I give spam, I give corned beef. What the government is giving, sardinas, shoot another corned beef. Usapan kayo corned beef na dali. Yes, I am resigning. Whether I am running for public office or not is a decision I have to make by October 8. Right? So ayan mga ka-vlogs, no? Kung inyo pong napakinggan ang nasabing pahayag, ang sabi lang naman ng SSS President Rolando Ledesma Makasait ay magbibitiw ito o magre-resign ngayong darating na October 8. So atin nang isa-isahin. October 8 dahil ang petsa na yan, October 8, ay ang pagtatapos ng filing ng COC or Certificate of Candidacy sa lahat ng mga gustong tatakbo ng national or local position para sa darating na 2025 midterm election mga ka-vlogs, no? Para sa inyong kaalaman, no, ang filing po ng Certificate of Candidacy, no, for 2025 election ay nagsimula na po noong October 1 at magtatapos nga ngayong October 8. At yun po yung sabi ni Mr. Makasait na malalaman ngayong October 8 kung siya ay magre-resign. So ayon po sa kanyang pahayag, atin pong napagtanto na siya ay tatakbo, no, bilang kongresista sa ilalim ng isang party list. And I think ang party list na ito ay magdadala sa boses o may kinalaman sa advokasya ng mga senior citizen. So it's either senior citizen or mga pensyonado or about SSS pa rin po ang party list na kanyang dadalhin. So I think siya yung magiging nominee, no? And I think magiging first nominee siya. So kung mananalo yung party list na yon,
ay siya po ang uupo bilang kongresista sa Kamara. So, yun po yung ating nakikita doon sa kanyang pahayag, no? Maliban doon sa mga local position, kasi ayon sa kanya, yung tatay niya, naging mayor ng Zamboanga, no? So, it's either nasa local siya, mayor, or whatever. Pero mas malakas kasi yung kutob ko, natatakbo siya bilang party list representative. So, yun po yung aabangan natin ngayong October 8 kasi October 8 nga ang last filing ng Certificate of Candidacy, mga ka-vlogs. Ang tanong kasi ngayon, kung magpa-file siya ng Certificate of Candidacy ngayong October 8, so, ibig sabihin, automatic resign siya as SSS President. Dahil ayon po sa COMELEC, ay automatic talaga yan, no? Lahat ng mga appointee ng Pangulo, no? Kasi appointed naman po si President Makasait, no? Sa SSS. So, kung magpa-file siya ng COC ngayong October 8, automatic siya resign. So, sino kaya ang papalit sa kanya, mga ka-vlogs? Well, anyway, no? For my opinion lang naman, ewan ko sa inyo kung sang-ayon kayo, lahat naman ng mga Filipino, lahat naman tayo may karapatan na tatakbo sa eleksyon. Karapatan din po nating pumili kung sino ang ating iboboto. And walang problema doon kasi part yan ng isang pagiging malayang bansa, no, as Republic of the Philippines, mga ka-vlog. So walang hinahadlangan, walang hindi pinapayagan na tatakbo sa mga posisyon, no, during election. Maliban na lang kung i-declare kang nuisance candidate o yung pampagulo lamang. Well, anyway, no, walang problema. Pero bago man lang sana lilisanin ng current SSS President Rolando Makasait ang SSS, kung nagbabalak itong mag-resign at mag-file ng COC on or before October 8, no, dapat sana ayusin muna ang mga issue, ayusin muna ang mga bagay-bagay na hindi pa na solusyonan, no, sa hanay ng SSS, lalong-lalo na sa ating mga pensyonado. I am talking about the second tranche 1,000 pesos pension increase. Dahil magiging mitya itong second tranche 1,000 pesos pension increase, kung paano niya i-handle, kung paano niya solusyonan, ibibigay pa ba ito o hindi na, magiging mitya ito sa resulta ng kanyang pagtakbo. No? Kasi paano mo dadalhin ang iyong party list, paano ka mangangako sa mga advocacy and platform ng party list na dadalhin mo, halimbawa, no, kung mismong doon sa second tranche 1,000 pesos pension increase in SSS ay hindi mo maibigay, no, sa mga pensyonado na matagal nang nag-aantay, no, almost 7 years nang nag-aantay since 2017. So, parang sa tingin ko, hindi siya magiging gaanong maganda yung pagtingin ng mga pensyonado. Just imagine, there are more than 3 million, no? I think 3.5 million SSS pensioners ang meron ngayon ang SSS. And that pensioners na 3.5 million na bilang ay mga rehistrado yan, bumuboto yan. Do you think buboto yan sa SSS President kung tatakbo ito bilang kongresista sa ilalim ng party list? And do you think more than 40 million, I think nasa 44 million SSS members na ngayon, meron ang SSS, do you think lahat yun buboto sa kanya? So, just to remind na totoo yung kasabihan na kahit gaano pa karami yung nagawa mo na magagandang bagay, no, dahil hindi naman po mapagkakaila na maraming magandang bagay din po, magandang programa ang binigay, ang nilikha ni Mr. Makasait sa SSS. No, marami siyang nagawang magaganda, pero isa lang po ang hindi niya nagawa, yung second tranche 1,000 pesos pension increase na hindi pa naibigay. So doon po tututok
Doon po titingin ang mga tao, doon po tututok ang mga miyembro at pensyonado, mga benepisyaryo. No? Dahil mawawala yung lahat ng magagandang bagay, tututok talaga doon sa isang mali, isang hindi nagawa. So, yun yung punto ko. So, bago man lang sana mag-resign at tatakbo ng any position sa gobyerno, si Mr. Makasait, my challenge is that ibigay muna ang second tranche na 1,000 pesos pension increase. Dahil alam naman po natin na meron namang sobrang pondo ang SSS, bilyonis po yun. Last 2023, meron pong net sales income ang SSS na 83 billion pesos. So parang napapaisip na din ako no? Ewan ko kung agree din po ba kayo. Parang napapaisip ako dahil 83 billion pesos ang net income ng SSS last 2023. Bakit hindi na ibigay ang second tranche 1,000 pesos pension increase gayong kailangan lang naman ng 42 to 45 billion pesos. So may sobra pa sa 83 billion. Kaya napapaisip ako, baka lang naman, no? Baka lang naman. Baka ito na yun no? Baka magagamit sa mga personal interest, gaya nitong pagtakbo ng position sa election, no? Baka lang naman, hindi naman natin sinasabing ganon. Pero baka lang naman, parang malapit din po sa katotohanan. So kayo mga kablangs, ano po yung komento nyo? Ano po yung reaction nyo regarding dito sa announcement na pagbibitiw? Actually, may nagawa na akong video nito noon. Pero, ngayon ko lang talaga napagtanto yung sabi niya, let's see on October 8. Kasi October 8 talaga yung last day of filing ng Certificate of Candidacy. So, sa tingin ko talaga, tatakbo siya na representative, no? Sa ilalim ng isang party list. And yun yung aabangan natin ngayong October 8. Kung talagang magre-resign siya, kung talagang tatakbo siya, magpa-file ng Certificate of Candidacy. At aalamin natin kung ano po ang party list na yan na kanyang tatakbuhan bilang kongresista. Dahil exciting to, no? Exciting to kung paano tatanggapin ng ating mga pensyonado, mga miyembro sa SSS. So, ano po ang komento nyo regarding this? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. At nais ko din itanong sa inyo kung sakaling tatakbo ang presidente ng SSS, si Rolando Ledesma Makasait, ngayong 2025 midterm election, both local or party list, kasi ang party list nationwide din siya. Susuportahan nyo ba siya? Oo o hindi. I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilaki po yung buong pangalan at kung taga saan kayo para malalaman natin ang resulta dito sa ating survey sa video na ito. Bago ako magtapos sa video na ito, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button, mamili kayo ng mga perks na andyan mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung mayroon ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba at paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.